kasama, mga makababayan, ihayag natin ngayong araw ang ating paninindigan na para magbago ng tuluyan at matigil itong climate change, kailangan magbago at matigil ang pananalasa ng imperialismo sa buong mundo. US imperialist! Number one polluter! Number one polluter! US imperialist! Uphold people's rights! Address climate change! Ngayon, sa loob ng 6 na oras, ay magkikita-kita ang iba't ibang mga gobyerno sa buong mundo doon sa Denmark, sa Copenhagen, upang mag-usap-usap para daw sa pagbabawas ng paglalabas ng carbon dioxide dito sa ating atmosfera. Ngunit magkakaroon nga ba ng usapan doon sa Copenhagen kung ang pinakamalaking nagbubuga at nagpo-pollute ng ating kalikasan ay ayaw makipag-usap at siya pa mismong nananabotahe sa usapan tukol sa klima. Ang US na siyang nagbuga ng 30% ng buong carbon dioxide sa buong mundo mula nung nag-umpisa ang Industrial Revolution, ang siya ngayong ayaw makipag-usap at siya ngayong nagmamatigas na dapat daw ay mauna yung maliliit na bansa bago sila sumunod. Ang US mula pa noong 1995 ay hindi pumirma sa Kyoto Protocol na siyang nagtatakda ng pagbabawas ng pagbubuga sa ating atmosfera. At ano pa ang ating aasahan ngayon, 2009, kung sila rin ba ay susunod sa UN at sa iba pang mga bansa. Ang epekto nito sa atin ay tuwirang pagkasira ng ating kalikasan, tuwirang mga pagkahirap ng ating mamamayan, at tuwirang pagkalugmok ng buong mundo sa kahirapan dahil sa pananalasa ng imperialismong US. Ito mga kasama ang usapin sa climate change, kung paano ang imperialismo ay kinuha sa ating mga mamamayan ang ating kinabukasan. Uphold people's rights! Address climate change! US imperialist! Number one polluter! US imperialist! Number one polluter!